Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng People's Tonight. Pagka-dismaya, pagbatikos ni Senator Lacson sa Pangulong Marcos Jr., lalo na sa kanyang pangako ngayong Pasko. Title: Senator Ping dismayado sa pamaskong handog ni PBBM. Tinuligsa ni Senate President Tempor at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsablay sa kanyang pangako na may mga big fish na maipakukulong ng gobyerno bago sumapit ang araw ng Pasko ngayong taon. Sabi ni Lacson, unang pangako noong December 15 bago magpasko. Siyempre, mga kababayan natin nagtatanong, totoo ba ito o hindi? Yan ang payag niya sa interview sa DWIC. Kaya maraming pangako na napako, dagdag pa niya. Talagang bumatikos na ng husto. Sabi pa ni Lacson, marami nang naisumiting dokumento at testimonya ng mga testigo sa Office of the Ombudsman sa serye na isinagawang Blue Ribbon Committee upang maisyuhan ng arrest warrant ang malalaking personalidad na isinangkot sa multibilyong pisong flood control anomaly. Bukod pa nito niya ang mga nakalap na mga testimonya at ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH na naisumite na rin sa Ombudsman. Ayon pa kay Lacson, kabilang na dapat ay naisyuhan na ng warrant of arrest sina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. So ito ang kanyang pagkadismaya. Sabi ni Lacson, I share the disappointment of our citizens sa nangyari. Pamaskong handog, pangako na naipako sa krus. Salamat, Senator Ping Lacson, sa inyong pakikiisa sa taong bayan. Itong pangako na nasablay. Yan po ang tatak ng administrasyong ito sa aking pananaw. Marunong magpangako. Let me count the number of pangako. Una, 20 peso per kilong bigas. Sabi nila meron na daw. O sige na lang. Pagbigyan natin sila, natupad ang 20 pesos per kilo na bigas. Tuwing magkakalindol, saka lang sila magbenta ng 20 pesos per kilo per bigas. So, ang daming pangako. Pangako, mag-create ng maraming trabaho para ang mga kababayan natin hindi na mangibang bansa para magtrabaho doon at mapalayo sila sa pamilya. Anong nangyari? Wala. Lalong kumonte ang trabaho sa bansa kasi ang mga investors lalong nawalan ng gana na magnegosyo sa bansa dahil sa talamak na korupsyon. Ang daming pangako. Pangako niya, mawawalan na ng kagutom. Wala nang magugutom na pamilyang Pilipino sa kanyang termino. Anong nangyari? Dumarami ang bilang ng Pilipinong pamilya nagugutom sa administrasyong ito. Anong pangako pa niya ng kampanyahan sa eleksyon? May 2025 na eleksyon. Sabi niya, at the end of my term, matatapos na ang subway. Anong nangyari? Wala, na-delay. Sa 2032 pa ang expected na pagkatapos ng subway dahil ang budget para sa subway, counterpart budget ng subway, dinadivert sa flood control. Kaya wala. Palpak na naman yung pangako niya matatapos ang subway. Ano pa yung ibabalik na natin ang pera ng PhilHealth. Sabi niya nung mga September, before yung rally ng September 21, may savings tayo sa DPWH, kaya ibabalik na natin ang pera ng PhilHealth. Anong nangyari? Walang naibalik dahil wala naman talagang savings. So, ganyan po ang Pangulo. Siguro, natataranta na siya
na gusto lang niyang mapabango ang kanyang imahe sa harapan ng taong bayan. Kaya kung ano-ano na lang ang nire-report niya para pampapogi. Oh, so ito, pati pangungutang ng mga tao sa SSS, inaanunsyo na niya na mangutang na kayo sa SSS dahil 7% lang ang interest para hindi kayo mabiktima ng mga 5-6. Trabaho ba yun ng presidente mag-announce na ang tagal na yan ever since nandyan na yung calamity loan ng SSS. Bakit presidente pang mag-announce noon? Makikita mo na halos wala siyang accomplishment na may announce, kaya kung ano-ano na lang ang ina-announce niya. O, tignan nyo, Bocana Bridge sa Davao. O, inangkin niya, legacy project niya. Sabi niya, i-open natin sa December 15. Lumalabas, hindi pa pala pwedeng i-open. DPWH nang umamin na marami pang gagawin bago i-open. O, bakit ang Pangulo? Ang bilis-bilis niyang magsabi na December 15. O, di ba ano lang yun? Para lang for him to look good. Sabi nga ni ex-Senate President Drilon, it's all about ratings. Yung Pangulo na nag-aanunsyo kung anong inaanunsyo, gusto ng presidente na tataas ang kanyang ratings, but as a result, nagbubumirang sa kanya ang kanyang mga sinasabi. No. Ito, correction ng Malacanang, si Secretary PCO Secretary Dave Gomez nag-announce, bago daw mag New Year may makukulong na ng mga big face. So tingnan natin, sana nga magkakatotoo, kasi nga kailangan natin ng hustisya. Okay, basa tayo sa mga comments. Rich Jigs Oknip, di pa ba big fish yung mga contractor at DPWH? Hindi. Ang big fish yung mga lawmakers. Blood, nag-aabogado ka pa sa kanila ngayon, dismayado ka na? So Ravi, bakit nandyan ka pa? Dapat makulong ka na ngayon. So salamat Senator Ping Lacson sa iyong pagkadismaya, pakikisa sa mga mamamayan. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni si Ante Nanay mataga Nogyero. Sa likod. So, mong balay. Nanay. Sino? Dako ko gid salamat sa tagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si Nanay Ogyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila Gyero aron mapulihan ang ilang ato. So karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka Gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So sa pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang ato. Lima naman ni katuig. So aya pa mapulian og Gyero. Aya pa. So unsa din ang panginabuhian ay? Nagutmon. So mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So pila imong edad nay? 68 na. So senior na di ay kanay, napakaibana nay. Naa. Na kay anak. Naa. So pila ka buki mong anak nay? Isa ra. So isa ra imong anak. Ay, so si nanay na siya anak o
ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So dako kayang pasalamat nga nataga og giyero ba pulihan na gid ang ilang atop. So nay dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og giyero si nanay. Sige nay, salamat pod.